Sundan po ninyo sa inyong mga mata, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Nandyan po sa ating mga screen, dito sa John chapter 6. At nais ko pong basahin sa inyo, mula po dito sa verse 5 hanggang verse 13. John chapter 6 verse 5, itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mata. At pagkakita na ang lubhang maraming tao ay lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisili ng tinapay upang mangkain ang mga ito? Sinabi niya upang siya'y at nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Verse 7, sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 2 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sebada at 2 isda. Datapwat, gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan? Sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao. Madamo nga sa dakong yaon, kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat, ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo. At gayon din naman, binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. At nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sebada na lumabis sa nagsikain. Mga kapatid na minamahal, narito po ang mga banal na salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon naming banal, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. At aming inihiling, O Diyos, ang iyong patnubay, pangunguna mo sa amin habang kami po'y nagbubulay-bulay ng iyong mga banal na salita. Hayaan mo, O Diyos, ang iyong banal na spirito ang siyang kumilos sa puso't kaisipan ng bawat isa at mangyari nawa, Panginoon, ang iyong banal na kalooban. O Diyos, pagkalooban mo po kami ng isang simpleng mensahe na kaya pong unawain ng bawat isa. At ipagpatawad mo, Panginoon, ang aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Patnubayan mo, O Diyos, ang iyong walang kabuluhang likod, itago sa iyong banal na likuran, makita lamang, Panginoon, at maitaas ang iyong kalwalatian sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin, inihiling sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sige po, maaari na po kayo magsipo, mga kapatid, at purihin natin ang Panginoon sa araw na ito na binigyan niya tayo ng pagkakataon upang minsan sa isang taon, mga kapatid, ay maipahayag natin ang ating taus-pusong pasasalamat sa Diyos. This is just a once-a-year celebration of the church wherein we express our thanksgiving, we express yung atin pong taus-pusong pasasalamat sa atin pong Panginoon. Because if we are going to count all those blessings na binigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, as the Bible says, they are more than to be numbered. Amen? Kung magbibilangan po tayo, mga kapatid, ng mga pagpapala na tinanggap natin sa ating Panginoon, mula po noong January 1, 2025 hanggang ngayon, mga kapatid, December 21. Actually, we still have another week to finish this year, mga kapatid. Pero, tignan mo naman, mga kapatid at mga bisita, kung gaano ang kadakilaan ng Diyos sa iyong buhay.
ikaw ngayon ay buhay. Amen? Ikaw ngayon ay malakas. Wala ka sa ospital. Tama? At higit sa lahat mga kapatid, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos upang ikaw ay maglingkod. Ang daming mga tao, no, na nabubuhay sa mundo. Pero tingnan nyo naman mga kapatid, tayo po ay ilan doon sa mga tao na may oras, may panahon upang maglingkod sa ating Panginoon. No? Paggising pa lang natin sa umaga, napakarami ng mga pagpapala ang nasa sa atin. Kaya kahit marami tayong problema, amen? Kahit marami pang mga pagsubok ang mga pinagdaanan natin, mas higit dyan ang mga pagpapala na tinatamasa natin at tinatanggap at matatanggap pa mula sa Panginoon. Di ba? Sabi ng Bible in Psalms chapter 40 verse 5, if we are going to count all those blessings, they are more than to be numbered. Mga kapatid, hindi natin kayang bilangin ang mga pagpapala. That's why, mga kapatid ko pong minamahal, no? Sa pong lahat na nandito po ngayon, mga bisita at mga miyembro, lahat ng na tayo na nandito ngayon, mga kapatid, let us all together praise the Lord and thank God for all these blessings. We receive blessings and therefore, mga kapatid, for those blessings na maibigay pa sila sa atin ng Diyos, madagdagan pa sila ng ating Panginoon, let us share our blessing. Amen? And this time, sa mga salita po ng ating Panginoon, we are going to look at those principle na meron sa sinasabi natin na share your blessing. Wala pa dyan yung babae at mga bata. So, imaginein po natin, mga kapatid, kung gaano karami, sabihin na lang natin, rough estimate na lang natin, na nasa mga 5,000 yung lalaki, mga babae, mga bata, o sabihin na lang natin, na nasa 8,000 lahat ng mga tao. Kasi ang binabanggit lang, 5,000 lang ng mga lalaki. Pero imaginein po natin gaano karami to, mga kapatid. Pero ang mahalaga dito, mga kapatid, of course, ginagamit ito ng maraming mga preachers at kung ano-ano pa man, that it is one of the miracles ng ating Panginoon. Right? Paano ba naman hindi mo ituturing na miracle? Paano ba naman na hindi mo ituturing na ito ay isang himala? Ang binanggit lamang po dyan, mga kapatid, ay 5 piraso ng tinapay na cebada or anong tawag dyan? Barley, hindi ko alam kung barley loaves ba yan or what? At 2 isda lang. Di ba? Hindi naman binanggit kung anong klaseng isda, kung galunggong yan o tuyo. Di bali sana kung halimbawa 2 pating yan, kahit 5,000 tao, mapapakain lahat. Di ba? Pero ang sabi niya dyan, there is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? Now, kung titignan natin yan sa mga ibang mga talata ng kasulatan, because this happenings, mga kapatid, was recorded in the book of Matthew, Mark, Luke, at yung binasa natin is in the book of John, mga kapatid. By the way, bago ako magpatuloy, marunong magtagalog ang mga anak niya, Brad Arwin? Hindi sila nakakapagsalita ng Tagalog. Kapampangan nalila rin. Biyasa yung itang na niya kasi laging pangalan mo? Biyasa ang Kapampangan. Pero makaintindi la. Tagalog makaintindi la. O sige, maninglis na mo. Ang hirap, no? Yan pala yung mahirap pag international. Talagang magdudugo pala yung ilong mo. No? Pero ganun pa man, I just hope na maintindihan nitong mga bata na to. No? Brother Pats, nasa ka pang magkapampangan, Brad? Okay. Nasa pa pala yung kapatid. Sige po, mga kapatid. Now, lend me your ears, my dear brothers and sisters. What is the principle behind these 5 loaves and 2 fishes na binibigay sa atin na aral sa umagang ito ng ating Panginoon, mga kapatid?
if you're going to read this, mga kapatid, in the book of Matthew chapter 14, Mark chapter 6, and Luke chapter 9, makikita natin na merong mga konting pagkakaiba. Ito pong mga naitala ng mga alagad ng ating Panginoon. In some other book, in the book of Matthew, binabanggit na, sabi nung isang alagad, hindi kakasya ang 200 dinar. Ibig sabihin, malaking halaga talaga para pakainin yung mga tao. Sa mga ibang talata naman, hindi naman binabanggit yung sinasabi dito sa John chapter 6 na merong isang bata. And as we going to study here, mga kapatid, makikita ninyo bakit ko ginamit at pinili itong John chapter 6. No? Because there is a great example na iniiwan sa atin itong John chapter 6 na ito, mga kapatid. Now, tignan po natin, paano natin masasariwa sa ating mga puso't kaisipan, paano natin maiintindihan na tayo pinagpala na tayo ng ating Panginoon. Pala naman tayo ng iba. Pala na yan, mga kapatid, ay maibalik natin sa ating Panginoon. Yun po yung mahalaga doon, mga kapatid. Now, the first principle na nakikita po natin dito in John chapter 6, mga kapatid, no? Aside from all the blessings, aside from all atin pong mga pasasalamat sa atin pong Panginoon, mga kapatid, tignan natin ano pong mga aral ang ibinibigay sa atin itong John chapter 6 verses 1 to 13 na ito, mga kapatid. Una, mapapansin po natin, mga kapatid, sa mga ibang aklat, hindi po nabanggit na ang nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda ay isang bata. Hello? If you're going to read Matthew chapter 14, hindi binanggit na may batang nagbigay. Basta sabi lang nung alagad, meron kami dito 5 tinapay at 2 isda. Ganon din sa book of Mark, ganon din sa book of Luke. Pero dito sa John chapter 6, binanggit, mga kapatid, na merong isang bata na nagbigay noong 5 tinapay at 2 isda. No? Actually, yung pinag-aaralan namin dito sa apologetics at yung mga ibang critics ng Bible, they don't believe na ito ay miracle. Because ang sinasabi nila, nung daw makita nila na naglabas ng baon yung bata, kasi baon niya raw to eh. Sabi ng mga critics sa Bible, no? Baon daw ng bata to. And it is in the ancient times, yung mga tao noon that time, dahil malalayo yung mga lakarin nila, talagang nagbabaon daw sila. Kaya, nung daw makita nila na naglabas yung bata nung kanyang baon, lahat daw ng mga tao na to na 5,000 mahigit, ay nagsipaglabasan na rin daw yung kanilang mga baon. But the Bible doesn't tell that way, mga kapatid. The Bible is very clear. Merong isang bata na nagbigay sa Panginoon ng 5 tinapay at 2 isda. Yun lamang ang binabanggit ng Biblia. Now, kung sasabihin mo na hindi yan himala, nasa sayo na yan. But, for a believer who believes in the power of God, mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. Amen? Walang imposible sa Diyos. Kahit gaano pa yan, kaya yan paramihin ng ating Panginoon, mga kapatid. Now, anong prinsipyo lang nakikita natin, mga kapatid? No? Kung ang bata na ito, ginamit ng Panginoon para mapagpala ang libo-libong mga tao na to, ganun din po tayo, mga kapatid. Hindi natin kailangan na maghintay pa na tayo ay tumanda, tayo ay magkaroon ng trabaho, tayo ay yumaman pa, tayo ay magkaroon pa ng malaking business, tayo ay magkaroon pa ng maraming pera sa bangko bago ka maging pagpapala sa ibang tao. Amen? Hindi na kailangan pa yon, mga kapatid. Because ang mahalaga dito, mga kapatid sa Panginoon, gayahin natin yung ginawa ng bata. Isang batang lalaki, pero
hindi niya ipinagkait anumang bagay na pwede niyang ibigay sa Panginoon. Maraming mga Kristiyano, maraming mga membro sa church na naghihintay pa ng kung ano-anong mga bagay sa kanilang mga buhay bago sila makapagbigay sa Panginoon. Kagaya nga po na madalas ko pong sinasabi sa inyo mga kapatid, napakasarap mangako sa Panginoon sa mga bagay na wala sa atin. Nung ating kumong pera, nung makayabroad kumo, nung ako mo yung ating pera. Madalas ganyan ang sinasabi natin. Naghihintay pa tayo ng mga panahon na sasabihin natin sa sarili natin na, okay, I have much. Pwede na akong magbigay. That is not the principle of the Bible. Isipin mo po ito mga kapatid. Isang bata, bata pa lang, kung tutusin, pwede niyang sabihin sa kanyang sarili, nung biye ko rin, dumanod ko. Ala na akong pamangan. Pero hindi ganun eh. Nakuha po ninyo, mga kapatid. Yung bata na to, mga kapatid, regardless of his age, ang nakikita nating principle dito because nakita niya na kailangan yon, ibinigay niya sa Panginoon. My dear brothers and sisters, if we are going to wait for something to your life, bago ka makapagbigay sa Panginoon, bago ka maging pagpapala sa ibang tao, baka maging huli na ang lahat. Are you listening? Nakikinig po kayo? Kaya nga, tayo mga kapatid dito sa church, mga bata pa lang yan, tinuturuan na natin sila kung paano sila makapagbibigay sa Panginoon. Parang ako yung nahihirapan sa mic ko. Parang malakas pa yung boses ko. Okay na ba yan? Nakuha po natin, mga kapatid. So, isa pong bagay na makikita natin dyan, that you don't have to wait for you to grow old, for you to have a job, for you to become rich, for you to become able, mga kapatid, before you can give to God. This lad or this young man, mga kapatid, nagpakita na siya ng isang magandang halimbawa sa atin. No? Kaya nga, kung titignan natin at kung iisipin lang natin, kung ang bata na to, sa kanyang murang edad, hindi niya inisip at kung ano pa man ang mangyayari, siya ay nagbigay sa Panginoon at siya ay naging pagpapala sa Diyos. I don't know sa inyo pong mga magulang na nandito, how you teach your children to become a blessing for the Lord's ministry. I don't know how you teach your children, mga kapatid, na sila'y dapat magbigay sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, hindi mahirap turuan ng ating mga anak when it comes in giving to the Lord. Kung, makinig, mga magulang, kung yan po ay nakikita nila sa atin. Pero kung wala silang nakikita sa'yo, ikaw na magulang, at wala kang pinapakita sa kanila na, anak, itong bagay na to, wag mong gagalawin to, ito para sa Panginoon to, ito ibibigay natin sa Panginoon sa gawain sa church. Kung wala silang nakikitang ganyan sa atin, kahit anong bagsik pa ang marinig nila sa church, sa pastor, yung bagay na yan, magiging walang kabuluhan para sa kanila. Kasi ikaw na magulang mismo, wala kang ginagawa eh. Nakukuha natin, mga kapatid? So, magsisimula sa atin ang prinsipyo ng pagbibigay bilang mga magulang. Sa murang edad ng ating mga anak, turuan na natin sila na anak, matuto kang magbigay sa Panginoon. O ito ha, bibigay mo to, offering mo to. O ito ha, bigay mo to. Ito yung baon mo, magtira ka sa yung mga baon para may bibigay ka sa Panginoon. Dapat ganun. Mga magulang, nakikinig po. Akala nyo, Thanksgiving, hindi kayo tatamaan? Mas maganda ngang magano sa Thanksgiving. Nakasunod pa rin? Now, isa pang bagay na makikita natin, our Lord Jesus Christ, hindi niya pinilit ang bata. Nakuha niyo?
Hindi niya pinilit, mga kapatid. He didn't beg. Hindi nagmakaawa ang ating Panginoon, "Oy, malunos na ka, dinan mo lang pa." No. Minsan tayo, mga kapatid, ginagawa nating kawawa ang Panginoon. Yung para bang ang Diyos pa mismo ang nagmamakaawa sa atin. No, hindi ka parugumam niya. Ba't hindi ka pa magbigay? Oh, yan ang madalas na ginagawa natin. Well, in fact, meron naman tayo. Pero ang mahirap sa atin, para tayong mga yung pinipilit pa bago tayo makapagbigay sa gawain ng ating Panginoon. This lad, o itong batang lalaki na to, mga kapatid, hindi siya pinilit ng ating Panginoon. Binigay po niya yan, mga kapatid. Sapagkat sa totoo lang, hindi naman kailangan pilitin pa tayo ng Panginoon para makapagbigay at para maging pagpapala. Kasi, ang isang pagbibigay na napipilitan ka lang, wala po yan. Dapat mismo sa atin, ang pagbibigay, taos sa ating mga puso. Amen? Sabi na siguro ng bisita ba? Puro siya blessing ng pong pamaming pipreach dakin. Kapampangan kayo po na, sister. Opo. May patsyempo kayo mo po kay Thanksgiving. Anyapin blessing yan Anyapin pamamiyaya po. Pero magating ko po Sunday, pamamiyaya pa rin. Hindi, joke. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Kung titignan natin, hindi naman kailangan na pilitin pa tayo ng Diyos para magbigay. Ang isang tao na nakakilala sa Panginoon, nakikinig po kayo? Ang isang tao na may Kristo sa kanyang puso, alam niya sa sarili niya na kailangan niyang magbigay sa Panginoon at kailangan niyang ibalik sa Panginoon ang nararapat para sa Panginoon. Hindi ka kailangang pilitin. Hindi ka kailangan monthly kailangan. Kapatid, mamyan ako. Kapatid, hindi pa mangailangan na ng church. Mangailangan ka to 300,000 kasi ating kayong utang. Hindi kailangan na palaging ganyan. Because if you have Christ in your heart, you know, kapatid, alam mo yan sa sarili mo, na kahit hindi ka sabihan, kahit na hindi ka pilitin o kung ano pa man, alam mo sa sarili mo na may obligasyon ka sa Panginoon. Yun lang po yung malaking dyan. Itong bata na to, hindi siya pinilit. At hindi rin puwersahan na kinuha ng mga alagad. Sasabihin nyo na naman, kasi pastor, kasi Brad, ang pagbibigay, hindi naman yan sa pilitan, dapat kusang loob, dapat masaya. Tama naman yun. Tama po yun, mga kapatid. Pero may mga bagay tayong dapat talaga na ibinabalik sa Panginoon. At alam nyo na po yan, mga kapatid. Kaya nga pag halimbawa, napipilitan ka lang magbigay, kawawa ka lang sa harapan ng Diyos. Mga membro, makinig po kayo. Kung napipilitan ka lang magbigay at wala sa loob mo, kagaya nung sinasabi ko sa inyo, huwag ka nang magbigay kasi hindi ka tatanggap ng pagpapala sa Panginoon. Kaya dapat, pag naghuhulog tayo sa mga offering bag, dapat nakangiti tayo. Amen? Hindi yung maghuhulog ka. May nakikita akong ganyan. Yung mga iba, alam nyo, kawawa yung mga nagbibilang. Bakit? At pag lamukutan nyo rin pera. Pakalukot-lukot daw makanya, naputang kayo, kulang na ang pasyod na niyang makanya na. Kapatid, kung nais mo ng pagpapala, magbigay ka ng sagana sa Panginoon. Amen po? Eto pa. The miracle na nangyari dito sa John chapter 6, mga kapatid, didn't begin with just a simple multiplication o pagpaparami. It begins with willingness. Yan. Ito yung dapat na maging practice ng mga mananampalataya, mga kapatid. That we are very much willing, nakikinig kayo? We
we are very much willing to give for the Lord and to be a blessing for the Lord's ministry. Mga kapatid. Kasi ang unang-unang bagay na dapat natin maano dyan, willing ang puso mo na magkaloob para sa Panginoon. In that way, mga kapatid, in that way, hindi po magiging mabigat ang pagbibigay para sa Panginoon. Pero kung tatanungin mo yung mga Kristiyano, gusto nila mga pagpapala. Tatanungin mo lahat ng mga tao, gusto nila mga blessings galing sa Panginoon. Di ba? But, if I will going to ask you, are you willing to give for the Lord? Are you willing, mga kapatid, na ibigay yung dapat para sa Panginoon? Oh. Sabi ko nga po kanina, mga kapatid, sapat na ang lahat naman. Sobra-sobra pa ang mga pagpapala na tinanggap natin galing sa Panginoon. Pero tanungin ko kayo, tayo pong lahat na nandito ngayon, kumusta ang pagbibigay mo sa Panginoon? O ikaw lang ang makakasagot niyan. Mga kapatid, dapat nandun yung willingness natin. Kagaya nung bata na to, mga kapatid, nandun yung willingness niya na ibinigay niya sa Panginoon. Alang sabit ko tong. Nako nyo? Hindi siya nagtanong, ano pong gagawin nyo dito? Paano naman po ako? Ano pong mangyayari sa akin? No? The willingness is there, mga kapatid. Kapag ang isang Kristiyano, nakatanim na sa puso niya yung pagbibigay, and he is very much willing to give for the Lord, no question about it. Amen? Wala nang tanong-tanong yan, mga kapatid. Eto pa. Jesus never asked the lad, hindi niya tinanong yung batang lalaki, mga kapatid, kung gaano kalaki ang meron sa kanya. What matters is, anuman ang nasa sa atin, they are ready and available. Yun po yung mahalaga dyan, mga kapatid. Kahit gaano pa karami ang mga pagpapala natin, if they are not available for the Lord, wala pong mangyayaring pagpapala sa buhay natin. Pakatandaan nyo po ito, mga minamahal. Pakatandaan nyo po ito, mga membro. Kahit gaano pa karami ang mga pagpapala na meron tayo, kahit gaano pa karami ang mga pagpapalang tinanggap natin this year, kung hindi yan available para sa gawain ng Panginoon, the Lord can easily swipe all of those things. Madali lang yan. Madali lang alisin lahat yan ng Panginoon. Tanungin nyo yung mga membro na nandito ngayon. And I know some of these members that they already experience kung gaano ang pagpapala ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pero, sa isang iglap, dahil hindi sila naging available para sa Panginoon, na-wash out ang lahat ng bagay. Tanungin nyo sila, makipagkwentuhan kayo sa mga kapatid na nandito ngayon. Akala nyo, tinatakot ko lang kayo? Hindi. At kung hindi mo pa nararanasan ang mga bagay na yan, ngayon pa lang, kapatid kong minamahal, mag-isip-isip ka na. Huwag mo nang hintayin na ang lahat ng mga bagay na nasa sayo ngayon ay kunin uli ng Panginoon at magbalik ka sa wala. Yun ang masakit, nakahihinatnan ng isang tao na pinagpala ng Diyos at yung mga pagpapala na yon, hindi sila naging available para sa Panginoon. Mga kapatid. Okay? Bilisan pa natin, mga kapatid. The Lord, ano pang principle ang makikita natin dito sa 5 loaves and 2 fishes na to, mga kapatid? No? The Lord multiplies what is surrendered to Him and not what is stored. Ayan. Ang Panginoon, pinagpapala niya, dinodoble pa niya, mga kapatid, yung mga pagpapala na isinuko natin sa Kanya. Hindi yung mga pagpapala na itinago lang natin. If you still remember the parable of the talents, yung Panginoon nagbigay ng mga 10 talento, 5 talento, 1 talento. Yung 10, anong ginawa niya? Kinalakal niya. Yung 5, kinalakal niya. Yung 1, anong ginawa niya? Tinago lang niya. Nag-multiply? Hindi.
See? Pansinin niyo po ito, mga kapatid. And this is a proven testimony ng mga kapatiran natin sa kung paanong ang kanilang puso at ang kanilang paglilingkod ay nakalaan sa pagbibigay para sa Panginoon. Tignan nyo ang kanilang mga buhay ngayon. Oh, yes, wala silang mga magagarang bahay, wala silang mga mamahalin na mga sasakyan, pero tanungin nyo yung buhay nila. Fulfilled, satisfying, at blessed ang kanilang mga buhay. Why? Dahil yung lahat ng mga pagpapala na binigay sa kanila ng Panginoon, lahat ng yon, mga kapatid, ay isinusuko at ibinabalik nila sa ating Panginoon. Whatever we have, anuman ang meron sa atin, mga kapatid, kung hindi natin yan binibigay sa Panginoon, baliwala po yan. Tingnan nyo po, kahit gaano ka kagaling, mayroon kang mga talento at kung ano-ano pa man, pero kung hindi mo yan ginagamit para sa Panginoon, aalisin lang yan ng Panginoon. Yes. Sinasabi natin, mga kapatid, na meron tayong pera, meron tayong ganito at kung ano-ano pa man, pero kung hindi natin yan sinusurrender sa Panginoon, wala po yan. The principle of these 5 loaves and 2 fishes, mga kapatid, is a surrendered blessing multiplied by God. Nung ibigay sa kanya, nung batang lalaki, yung 5 tinapay at 2 isda, doon nagsimula, mga kapatid, no? Na sila ay pagpalain ng ating Panginoon. Ano pa po, mga kapatid? The blessing came after giving. Kaya kung hindi ka nagbibigay sa Panginoon, huwag mong akuin yan na pagpapala. Ang masasabi ko lang, kung ikaw ay maraming mga pagpapala at hindi ka marunong magbigay sa Panginoon, magnanakaw ka pa rin. O, masakit pakinggan. Pero yun naman talaga yung katotohanan. Kahit gaano pa tayo gumugol ng gumugol sa ating mga buhay, kahit magkamal pa tayo ng maraming salapit mga ari-arian, kung hindi tayo marunong magbigay sa Panginoon, mga kapatid, tayo pa rin, ang buhay natin bilang mananampalataya, hindi pa rin ganun kasatisfy. Marami pa rin mga pangangailangan. No? Why? Kasi hindi natin iniisip yung pagbibigay sa Panginoon. Look at this situation. The blessing came after giving. Multiplication begins after breaking the bread at pinagbibigay ng ating Panginoon. Tayo po, mga kapatid, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, dumaan na ba sa isip mo na sinabi mo sa sarili mo na ikaw, pagkatapos na ikaw ay pagpalain ng Panginoon, pagkatapos mong matanggap ang mga pagpapala na yan, dumaan ba sa isip mo na, nagiging tapat ba ako sa pagbibigay sa Panginoon? Naibibigay ko ba yung para sa Panginoon? O patuloy ko lang ninanakawan ng Diyos? Yan pong sinasabi ng Bible, hindi po ako nagsabi niyan, ha? Ngayon, kung nasasaktan ka, may problema sa'yo. Tama? Oh. Because, hindi natin pwedeng palitan ang prinsipyo ng banal na kasulatan. If you want to be blessed, and if you want to be a blessing, mga kapatid, you should learn how to give for the Lord. Matuto tayo, mga kapatid, na magbigay para sa Panginoon. Ang mahirap kasi sa atin, pinagpala na tayong lubos ng ating Panginoon, and we want more. Tama? Oh, gusto pa natin ng marami. Pero hindi naman tayo marunong magbalik sa Panginoon. Yun ang malaking problema sa mga maraming mananampalataya ngayong kasalukuyan.
Tapos iisipin na lang na palagi na lang pera si pastor. Palagi na lang si pastor ang may kasalanan. Alam niyo po, mga kapatid, this is just a basic principle of giving. The blessings came after giving. Mga kapatid, ito pa po yung bagay na nais ko pong makita natin dito. Di ba tinanong niya si Felipe? Balikan mo nga yun, boy. Nung tanungin niya si Felipe, okay, in verse 5, sabi niya dyan, sinabi kay Felipe, nakikinig pa po kayo? Saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ng mga ito? Kasi sa mga ibang talata, sa ibang aklat, nandoon sila sa liblib na lugar. Wala silang makukuhang pagkain. Kasi sinusundan ng mga tao ang ating Panginoon Nangangaral siya at pinapagaling niya sila. Sinusundan siya ng lubang maraming mga tao. Umabot na yung gabi. Wala na silang mapagbilhan, mga kapatid. Tinanong niya si Felipe, saan daw sila kukuha ng tinapay para mapakain? Tignan niyo po ito. Sabi ng verse 6, at ito'y sinabi niya upang siya'y subukin. Dumaan po ba sa isip natin, mga kapatid, na yung mga pagpapalang tinatamasa po ng bawat isa sa atin, yan ay paraan ng Diyos para subukin yung ating katapatan sa Kanya? Dumaan po ba sa isip natin na itong mga pagpapalang tinatanggap natin na ito ay paraan lamang ng Diyos para masubok niya tayo kung tayo po ay may puso para magbigay? Mga kapatid, di ba? Ito gasgas na talata. Ayaw nang mapakinggan ng maraming mga mananampalataya. Ayaw nang pakinggan ng mga membro, lalong higit yung mga hindi nagbibigay ng ikapo. At hindi nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Pero meron lang po akong gustong ipakita sa inyo. Kung dito, mga kapatid, sabi niya, at ito'y sinabi niya upang siya'y subukin. Alam niyo po ba na ang ating Panginoon mismo ay nagpapasubok sa atin? Saan matatagpuan ng talata? Doon sa ayaw pakinggan ng mga Kristiyano. Malakay chapter 3 verses 8 to 10. Ayaw pakinggan ng mga Kristiyano to at ayaw gawin ng mga Kristiyano, pero gusto nila pagpapala. Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Kayo po ang sumagot. Gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. 9. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninanakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamali ko pang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At, anong sabi ng Panginoon? Subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. This is the challenge from God. Try me and prove me, said the Lord. Subukin niyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. If you want more blessing, learn the principle of 5 loaves and 2 fishes. Learn to give for the Lord. Matuto kang magbigay, kapatid. Because ang lahat ng mga pagpapalang pinapadaan sa atin ng Diyos, pinapadaan niya yan sa atin para masubok niya tayo. Di ba? Yan yung pinakamahalagang bagay na dapat nating matutuhan dyan, mga kapatid. And also, the other principle of the 5 loaves and 2 fishes, the Lord remind us that we are just a channel of blessing. Kapatid, mga bisita,
Nais ko lang pong ipaalala sa bawat isa na yung mga pagpapalang dumadaan sa atin, ang nais ng Diyos dyan, tayo po ay maging channel of blessing. Hindi po imbakan ng blessing. Magkaiba po yung channel of blessing, magkaiba po yung pagiging imbakan. Binigyan ka ng Panginoon ng mga pagpapalang yan upang ikaw ay maging pagpapala sa iba. Hindi lang binigay yan ng Panginoon para sa'yo, para meron kang gamitin sa lahat ng mga luho mo, para meron kang gamitin sa lahat ng mga kagustuhan mo at kung ano-ano pa man. No. Alisin po natin sa isip natin ang bagay na yan. Kasi pag ganyan ang nasa isip natin, mga kapatid, abay talaga naman, malaking pagkakamali at malaking pagkukulang natin sa Diyos. Because God wants us to become a channel of His blessing. Anong ginawa ng ating Panginoon? Kinuha niya yung 5 tinapay at 2 isda. And then, pinag-pray. Tama? At tapos, anong instruction ang binigay? Okay. Ipasa nyo. Tama ba ako? Nakuha nyo yan, mga kapatid? Kung titignan natin, pagkatapos na ibigay ng bata yon sa ating Panginoong Yesus, ang ating Panginoon, dahil nasa sa Kanya na yon, pinagpala niya, pinag-pray niya, mga kapatid, and then, the instruction given, sige, bigyan nyo sila. Balikan natin, mga kapatid. Sabi ng John chapter 6, para lang makita natin that we are just a channel of God's blessing, mga kapatid. Sabi niya, verse 11, kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at na makapagpasalamat, ay ipinamahagi niya sa kanilang mga nangakaupo, at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila, mga kapatid. In the book of Matthew, mga kapatid, makikita natin, Matthew chapter 14 verses 15 to 21, pinagpasa-pasa nila. No? At kumukuha ang bawat isa ng ibigin nila. Hindi naubos. What is the principle? The principle is that pasa-pasa yung pagpapala. Hindi sila nagkagulo. Di ba? Pagkatapos kumuha ng grupo na to, kasi ang pinagawa ng ating Panginoon, okay, igrupo nyo sila into 50. 50 each group, ganyan-ganyan. O gaano karaming grupo yan? So anong ginawa ng ating Panginoon? Each group kuha, pasa dito, pasa dito, pasa dito, pasa dito. I don't know if you have this kind of prayer into your life. Hindi ko alam kung kasama ba sa panalangin ninyo, mga kapatid, na hinihiling nyo sa Panginoon na kayo po ay maging channel of blessing. Yun ang isang magandang panalangin, mga kapatid. Kasi pagka ganon yung ating panalangin sa ating Panginoon, marirecognize natin sa ating mga sarili na yung binigay na pagpapala sa atin ng Diyos, ay, sandali, hindi lang pala sa akin to. It's time for me na mag-bless naman ako sa iba. Amen? And in that way, na ipapakita natin yung Christian heart natin, yung principle natin sa ating mga buhay, mga kapatid, na tayo bilang mananampalataya, bilang nakakilala na sa ating Panginoon, gusto naman natin na kung tayo ay pinagpala ng Diyos, pagpalain naman natin ang ibang tao. Mga kapatid. No? So, nais ng Diyos ang bagay na yan. No? Eto pa, mga kapatid. Pagkatapos na makuha ng mga tao yung kanilang mga pagkain, anong inutos ng ating Panginoon? Ha? Hello? Di ba ang pinag-usapan natin dito sa church? Kapag pinag-uusapan ng pagbibigay at ang mga blessing, huwag kayong malungkot. At huwag niyo akong simangutan. Ha? Alam niyo, eto mga kapatid to tell you honestly and from my heart, kapag sa loob ng church at saka sa mga membro, pag naririnig nyo yung pagbibigay, naririnig nyo ang ikapo, naririnig nyo ang offering, naririnig nyo ang mga goal at mga project, kapag sumisimangot kayo, ibig sabihin, kumokontra ang puso nyo.
Hindi po ganyan ang puso ng isang Kristiyano. Mga kapatid, huwag kayong malungkot kung pinagsasabihin kayo tungkol sa pagbibigay. Because this is the only way para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Ngayon, kung gusto mo ang buhay mo na manatili na lang sa ganyan, sige lang. Kung gusto nyo ang buhay nyo maging ganyan na lang, huwag na natin talakayin ng mga offering, huwag na natin talakayin ng mga pagbibigay na yan. Kasi sayang lang din naman eh. Alam niyo po, mga kapatid, there is no other way for us bilang mga Kristiyano na maranasan natin ang pagpapala ng Diyos liban na magiging tapat tayo bibigay sa Panginoon. I will tell you honestly, mga kapatid, regardless of who you are, kung hindi ka marunong magbigay sa Panginoon, meron ka ngayon, marami ka mang mapapala ngayon, sasabihin ko sa iyo, hindi ka pa rin kontento sa buhay. And time will come, I tell you this, time will come, kung hindi mo babaguhin ang sistema ng buhay mo, madaling alisin yan ng Panginoon. Mga kapatid. Okay. Second to the last principle. Pagkatapos na makakuha yung mga tao, makakain lahat-lahat, this is the Lord's command. Makinig po kayo mga Kristiyano. Ito, problema nating lahat to. Dito, lahat tayo, lagpak tayo dito. Tingnan nyo po ito. Verse 12. At nang sila'y mga busog, sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Pinagpala ka ng Diyos. Binigyan ka ng pagpapala ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na ang pagpapalang yan ay masayang. Amen? Oh, binigyan ka ng buhay at lakas ng Panginoon. Binigyan ka, pinagkatiwalaan ka ng mga negosyo. Pinagkatiwalaan ka ng trabaho. Pinagkatiwalaan ka ng mga pagkakakitaan. Pero, kung sinasayang natin ang mga bagay na yan, mga kapatid, mauuwi sa wala ang lahat ng yan. Mga kapatid. Tingnan niyo po ito. Nung makita na ng ating Panginoon na sila'y nangabusog na, hindi niya sinabi sa kanila, o sige, magpakapsi kayo hanggang mga butatag ko at yan. Dahil Kristiyano kasi makanyan eh. Nagkakasala tayo dun sa gluttony. Meron na tayo, gusto pa natin. Busog na tayo, gusto pa rin natin. Hindi nga natin naiisip na meron pang mas ibang mga taong nangangailangan. Oh, kung maganda tayo, grabe. Kung maganda tayo, sobra-sobra. Anong nangyayari sa pagkain? Anong nangyayari? Mas marami pa yung tinatapon. Ganyan ba tayo bilang mga katiwala ng mga pagpapala ng Diyos? Isipin niyo po ito mga kapatid. Anong nakikita niyong prinsipyo sa bagay na yan? Ang sabi ng ating Panginoon, upang walang anumang masayang. Oh, bili tayo ng bili ng pagkain. Tambak dito sa rep, tambak dito sa cabinet, tambak. Tapos makikita mo, expired. Tapon. Bakit? Hindi nakain. Oh, bili ng pagkain. Magluluto ng sobrang daming pagkain. Tapos, ano mangyayari? Masisira. Simpleng bagay. Pero lahat tayo nagkakamali. Tama po? Oh, sige, dakal ta naman panyali. Sige, dakal ta naman pera. Sige, dakal naman pamangan. Hindi ganyan ang prinsipyo ng Biblia. Matuto tayo sa prinsipol na to. Sabi ng Panginoon, pulutin nyo. Ipunin nyo para walang masayang.
Mga kapatid at mga bisita, anumang mga bagay na binigay sa atin ng Diyos at hindi tayo naging tapat sa mga bagay na yan, lahat ng yan mauuwi sa wala. Masasayang lang ang bagay na yan. Mga kapatid. Nakuha natin? Mga kapatid, huwag mong sayangin ang buhay mo. Hello? Huwag mong sayangin ang panahon na dapat naglilingkod ka. Huwag mong sayangin ang mga pagpapala na dapat ginagamit ka ng Panginoon. Alam nyo, ang isang nagbibigay ng encouragement na marinig ko sa mga worker at saka sa mga kapatid, kung hindi ka man lang nakakasama sa soul winning, kung hindi ka nakakasama sa mga missionary, kung hindi nakakasama sa mga pastor, kahit dun sa pagbibigay na lang, dun na lang tayo makatulong. Yun ang isang puso ng isang Kristiyano. Tama? Oh, hindi ka na nga nagiging kasama sa church. Hindi ka nga nagiging bahagi sa mga gawain sa church. Eh, sa ano ka gagamitin ng Panginoon? Hindi po ba natin naisip? Kaya pala ako binigyan ng trabaho ng Panginoon para makapagbigay ako. Hello? Kaya pala ako binigyan ng business ng Panginoon para makatulong ako dun sa missionary namin. Para makatulong ako sa project ng church namin. Oh, hindi po ba natin naisip yan, mga kapatid? O sadyang matigas na lang ang ating mga puso? Sayang. Sayang ang panahon, sayang ang oras, sayang ang buhay, sayang ang pagpapala kung hindi natin binibigay sa Panginoon. At ang pinakahuli, mga kapatid, huli na po, maili na kayo. Tumawa na kayo. Tapos na. Minsan meron ako naririnig na, hindi ko nabibigay sa Panginoon kasi maliit lang. Ipunin ko muna. Wala pong ganyan na principle sa Biblia. Walang ganyan. Yung dapat sa Panginoon, ibalik mo na sa Panginoon, huwag mong ipunin. Kasi pag inipon mo yan at nakita mong malaki, hindi mo na yan bibigay sa Panginoon. Maniwala ka sa akin! Papuputol ko yung daliri ng 2 dikon. Wala pong ganyan. At ang prinsipyo ng Kristiyano na yan, wala yan. Ibig sabihin talagang ayaw mong magbigay. Doon nga sa maliliit, di ka nagbibigay, doon pa sa malaki. Pag nakita mo, may tipon lo, kailangan ko na palang 50,000 na paraking gino. Kaswelo ng pastor niyan 25,000. Alina ka. Mga Kristiyano, kung ganyan po ang pag-iisip nyo, wala po yan. In different ways. Tandaan nyo po ito. Ako palagi kong sinasabi to kasi napatunayan ko to sa buhay ko. Pag hindi mo binigay ang para sa Panginoon, okay, ngayon nag-e-enjoy ka. Masarap ang buhay mo. Kasi hindi nababawas yung kita mo eh. Hindi nababawasan yung lahat ng mga blessing na binibigay sa'yo ng Diyos. Ngayon masaya ka. Pero eto lang ang tatandaan po ninyo, kapatid. May panahon na kung saan maniningil ang Diyos. Hindi ko po kayo tinatakot. Makipagkwento kayo kay Brad Jerry. Hindi pa nga siya nagkukwento, umiiyak na. Makipagkwento kayo sa kanya. Makipagkwento kayo kay Brother Ruben. Makipagkwento kayo kay Brother Arnel. Kay Ate Aileen. Sa lahat ng mga nakaranas na kung saan they are already on the top. May magandang buhay, maraming pera. Nung panahon na naningil ang Diyos, lahat ng yon nauwi sa wala. Enjoy your life. Kung hindi ka nagbibigay, sige lang, mag-enjoy ka. Because time will come
Kapag may ngwenta na yung ginukaya ka, that's the time na dun ka palang makakapag-isip. Hindi ko po kayo tinatakot. At lalong higit, hindi ko kayo pinupwersang magbigay. Yes. Mas maligaya akong nakakakita sa church na may nagbibigay 25 pesos, 50 pesos every month to prove na sila ay may pusong magbigay para sa Panginoon. Yes! Hindi ko naman sinasabing puro na 25 na yan, puro na siya. Sobra na ko man. Masaya ako mo. Masaya ako mong manakit. Pero mas masaya ako nung ating tsa 100,000, ating tsa 500,000. No, just kidding. Tingnan niyo po itong last principle. Anumang mga bagay na iniisip natin na maliit, kapag binigay natin sa Panginoon, bahala na ang Panginoon kung papaano yan paramihin. Hindi naman masusubok ang pananampalataya mo dun sa malaking bagay. Sa totoo lang, doon pa lang sa maliit, dapat alam mo na yan. Hello? Mga members, magalit na kayo kung magalit kayo sa akin. O kahit itong mga abroad na to, magalit na kayo sa akin. Pero hindi ko pwedeng palitan ang prinsipyo ng Biblia. It's up to you to think about this principle. But, listen, this is the principle given by the words of God. Yung iniisip natin na maliit, kung ipagkakaloob natin yan sa Panginoon, then becomes more than enough. Amen? More than enough when you place at Jesus' hands. Bigyan mo yan sa Panginoon. Sige, bahala na yung Panginoon dyan. Kasi pag magbibigay ka lang dahil marami kang sobra-sobra, hindi yan pagbibigay. At hindi yan test of faith. Ang test of faith ay kung doon pa lang sa maliit, marunong ka nang magbigay. Mga kapatid. Nakukuha natin? Paano mo pasasalamatan ng Panginoon? Lord, thank you. There's another year. Lord, thank you. May labas na naman yung pabanwa. Oo. Nakalipas nga ang isang taon, tumaba ka. Lumaki yung katawan mo. Dumami yung mga pera mo. Dumami yung mga ari-arian mo. Kumusta ka sa harapan ng Panginoon? Kumusta ka, kapatid? Ha? Nagkaroon ka ba ng peace of mind? Hello? O hanggang ngayon, kinokonsensya ka pa rin. Ay, pila na akong banwa, wala ako pang ibiging Ginoo. Ako pa may kasahop. Baka naman kinokonsensya ka. Baka lalo kang hindi makatulog ngayon. Kasi yung mga nagbibigay sa Panginoon, tumataba talaga. At hindi lang tumataba, masarap ang tulog. Amen? Whatever you think is not enough, money, talent, time, skills, your faith, or whatsoever, your service, becomes more than enough when you place at Jesus' hand. Pagkatiwala mo kayong gano'n, Lord, ini mo yung agyo kong talento. Ini mo yung talento nga tsuka ko. Okay, biya ko na kayo ni. Nakikita nyo si Deo? Dito pa na si Deo. Doon sa mga ibang mga young people dyan. Nakita nyo naman siguro kung ano improvement ni Brother Deo, ano? Dati magbit si Deo, ano? O ngini, na yung karakal segway. Pati ako, didinana ng segway ngayon. Pati ako, lilimitahan na ng preaching ngayon. Pero tingnan nyo po, kapatid, yung mga maliliit na bagay na yan, if you're going to surrender to the Lord, ipagkatiwala mo na yan sa Panginoon. Small income? Lord, kaya ka na ini. Sopan mo kung maging tapat kayong bagay ni. Sige, ika ng bala. Yung mga ibang kapatid, nakikipag-transaction pa sa Panginoon. Lord, kailangan panuwanan mo kung yaning aldong ni, dakal ko kailangan. May mga ganyan sa mga membro. Nakikipagtaratos laking Ginoo.
Lord, dapat alas 3 pa mo. May nakita na ako makanini kasi prayer meeting ni po, tangan. O, di ba? Yung mga ganyan. Dapat ganun tayo mga kapatid. O Lord, panuwanan mo yung business ay ni. Bangkat na rin, panakitan ko, ibiya ko lang para kaya. Dapat ganun. Amen ako ngayon, po tangay, ano mo malyari kimbi? This is a Thanksgiving day. But let me remind you, Thanksgiving is not just about the blessing. Thanksgiving is not just about the food. Thanksgiving is not just about what we have, material blessings and whatsoever. No. Ang tunay na pagbibigay pasalamat ay yung alam mo na ang buhay mo nagamit para sa Panginoon. Because that is the only way we can give thanks to God. That's the only way na we can say, Lord, thank you. Of all the people, ginamit mo ko. Of all the people, I am one of those na naging bahagi sa iyong gawain. Lord, thank you for all the blessing that you have given me. Lord, I bring it back to you. Hindi yung nagpapasalamat ka, Lord, salamat, may kasali na akong bayong sakit, may kasali na akong bayong motor, may kapagawa na akong bayong bali. Lord, salamat, may dagdagan na rin at yung bangko ko. Pwede ka magpasalamat sa ganon. But the real essence of thanksgiving is alam mo sa puso mo na hindi ka nagkulang para sa Panginoon. Amen? That's all, kapatid. Hindi ko kayo hinuhusgahan, hindi ko kayo pinipilit, hindi ko kayo pinupuwersa. But I'm just reminding you about this principle given in the words of God. There's no other way because giving to the Lord is the highway towards God's blessing. That's all. Yun lang ang nais ko iparating sa inyo mga kapatid. And of all these things, of course, praise be to God. Thanks be to God. Salamat sa ating Panginoon. Isipin po natin, kapatid. We still have, anong araw ngayon? 21? 21? We still have 9 days. At 10 days. At meron pa tayong isang Sunday, mga kapatid. December 28. Oh, that is our last Sunday. Hoping, praying, na nakapag-isip-isip na po ang bawat isa sa atin. Let us bow down to the Lord, please. Yumuko po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Let us bow down to the Lord. Before we proceed to our Thanksgiving, let us first bow down to the Lord at hayaan natin na makipag-usap tayo sa Panginoon, mga kapatid, na kung saan malaya nating masabi sa Panginoon yung ating taus-pusong pasasalamat sa Kanya. At kung meron man tayong mga pagkukulang, mga pagkakasala, meron man mga bagay na hindi tayo nagawa sa Panginoon, kapatid, lumapit tayo sa Panginoon sa umagang ito. Dakilang Diyos, Ama naming banal, Ikaw na nakababatid sa aming mga puso't kaisipan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang. Salamat po, Panginoon, sa mga panahon na kami ay pinapalo mo, Panginoon Diyos.
Salamat sa mga panahon na mayroon kaming mga karamdaman. Mayroon kaming mga kapagsubukan sa buhay. O Diyos, batid mo ang aming mga puso. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung meron man po kaming mga pagkukulang. Patawarin mo po kami, O Diyos, kung hindi man po kami naging tapat sa iyong mga pagpapala. Sa oras na ito, Panginoon, pinasisiyasat po namin ang aming mga puso't kaisipan. Kung may nakikita ka man po sa amin, O Diyos, na hindi po kaaya-aya, O Diyos, alisin mo po sa amin ang mga bagay na ito. Turuan mo po kami, Panginoon, na maging tapat ng aming mga puso, maging tapat sa pagbibigay sa iyo, maging tapat sa aming paglilingkod. Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Malapit kami, nagpapakumbaba. Ang iyong mapagpalang kamay nawa, O Diyos, ang siyang manguna sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, ipahintulot mo, O Diyos, na maipagkaloob namin sa iyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Kalingain mo po kami, palain mo ang bawat pamilya na nandito po ngayon, O Diyos. Ang aming mga bisita, patuloy kang mangusap sa kanila pong mga buhay. Panginoong banal, sa pagtatapos ng taong ito, Panginoon, maturuan nawa ang aming mga puso kung papaano talaga ang tunay na pagpapasalamat sa iyo. Lord, sa ganang aming mga sarili, tunay nga po na wala kaming magagawa. Pangunahan mo bawat isa sa amin. Higit sa lahat, O Diyos, bigyan mo po kami ng pusong mapagbigay, pusong matulungin para sa iyong gawain. Panginoon, tulungan mo rin naman ang aming mga puso na kilalanin na ang lahat ng mga bagay na ito ay nagmula lamang sa iyo, Panginoon Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin, hinihiling sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.